Ang Season 2 ng kwento ni Black Site o kilala din bilang si Minryu ay muling nagbabalik. Sa mga hindi pa nakakapanood ng Season 1 ay nasa playlist lang ang kumpletong Season 1 o kaya naman para mas mapadali ay pakiclick na lang ang link na nasa description. Ang chapter ay nagsimula sa mga news report kung saan sinasabi dito na ang 1.8 billion na mga tao o tinatawag na players ay naging 70 milyon na players na lamang sa loob lang ng 3 buwan. Ang mga eskwelahan din daw sa buong bansa ay pinatagal na din daw ang bakasyon dahil sa mga nangyayari sa buong mundo. Dahil sa dami ng mga namamatay sa buong mundo, marami din daw ang mga taong nagluluksa. Ang isang matabang lalaki naman na may malaking palakol ay nakikita ang lahat ng news report sa kanyang cellphone. Nadidismaya din siya dahil sa dami na ng namamatay na tao sa mundo sa maikling panahon lamang. Para sa matabang lalaki ang mga taong namatay daw ay mga walang kwentang tao. Habang nakikita ang mga ginagawang masamang bagay ng mga players sa iba't ibang parte ng mundo, sinabi naman ng matabang lalaki na sigurado daw na gagawin din daw ito ng ibang tao kapag napili sila bilang players. Ang matabang player ay tumayo na sa kanyang kinauupuan at sinabi na wala naman daw ang masama kung gagawin niya daw ang kanyang gusto bago siya mamatay sa totoong mundo o kaya naman sa loob ng laro. Sinabi niya din na simula pa noong una ay pinipigilan na daw ng batas ng tao na gawin ng mga tao ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Ang matabang player ay bumuelo at sinabi na naiinis daw siya sa mga patakaran na ito, kaya naman pinatamaan niya ang sahig upang ibaling ang inis niya dito. Ang matabang lalaki ay sinabi na hindi na daw importante ang mga batas, dahil sa ngayon ay wala naman na daw ang makakapigil sa kanya. Ang matabang player ay mukhang nababaliw na at sinabi na espesyal siya kumpara sa iba dahil sa isa daw siyang player. Habang nasa loob siya ng kwarto na kung saan maraming mga bangkay, sinabi naman ng matabang lalaking player na kung sino naman daw kaya ang kanyang susunod na tatapusin. Ang matabang lalaki ay sinabi na wala siyang nararamdaman sa kanyang pagpatay sa tunay na mundo. Iniisip niya din na malamang dahil ito sa impyernong 4th round na kanyang naranasan. Ang 4th round na tinutukoy ng matabang player ay kung saan sila ay pwedeng tumapos ng buhay ng ibang player. Ang matabang player ay sinabi na isang stock lang daw ang nakuha niya bawat isang tao na pinatay niya ngayon. Sinabi niya din na malamang dahil ito sa mga normal na tao lamang daw ang kanyang pinatay. Ang matabang lalaki ay naalala ang 4th round at sinabi na pinaka-the best na round daw ito para sa kanya. Dahil sa pamamagitan daw nito ay marami siyang naipon na stocks kesa noong pumapatay lamang daw siya ng mga monster. Habang paalis na ito sa loob ng kwarto, sinabi niya naman na gusto niyang pumatay ng mga players dahil sa mas mataas daw ang makukuha niyang mga stocks sa mga ito. Ang matabang lalaki o kilala din bilang si Black Dragon ay sinabi na may nakita siyang forum ng mga players kanina. Ang forum na ito ay binubuo para pabagsakin ang kanilang gobyerno. Si Black Dragon ay sinabi na balak niyang makisama sa ibang players at sa kanya daw papatayin ang mga players na ito. Si Black Dragon ay napunta sa isang site na kung saan kailangan niya ibigay ang kanyang impormasyon bilang player at bilang kung sino siya sa totoong buhay. Matapos malaman ang kanyang mga sasagutan at kailangan puntahan na interview siya naman ay biglang nainis. At sinabing isang abala lang daw ito sa kanya. Habang naiinis sinabi niya naman na kailangan niya gawin ito para makasali daw sa grupo at makapatay ng iba pang mga players. Si Black Dragon ay nag-umpisa ng mag-fill up ng form para makasali. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar. Napatanong din si Black Dragon kung ito na nga daw ba ang lugar na kanyang hinahanap. Mula sa mensahe ng interviewer, kailangan niya daw pumunta sa Hello Cafe na matatagpuan sa Weibo. Napagtanto naman ni Black Dragon na ito na daw ang lugar na tinutukoy ng interviewer. Si Black Dragon ay naiinis sa interviewer dahil ang lugar daw na ito ay napakalayo sa bus stop, kaya naman naglakad pa daw siya ng malayo para makarating sa lugar. Habang pumapasok sa loob, iniisip niya naman na papatayin niya daw ang interviewer kung sakaling mainis daw siya sa interviewer. Matapos makapasok napansin niya naman na maaliwalas daw pala dito sa loob. Napansin niya din ang dalawang tao na nasa loob, kaya naman napatanong siya kung mga guest daw ba ang mga ito sa lugar na ito. Tinanong ng lalaki si Black Dragon kung isa daw ba itong aplikante para sa PUF. Nasinang-ayunan naman ni Black Dragon. Tinanong ng lalaki kung ano daw ang nickname ng matabang lalaki. Kaya naman sinabi nito na ang nickname niya daw ay The Black Dragon in my right hand. Ang lalaki naman ay sinabi na siya daw ang interviewer at ang nickname niya naman daw ay 30. Si Black Dragon naman ay nagulat dahil sa isa daw palang player ang lalaking ito. Muling sinabi naman ni 30 na kaka-29 niya lang daw ngayong taon, kaya naman isa din daw siyang player.
Ang interviewer ay pinakilala ang isa pang player na interviewee na si Mr. Tini Clam. Si 30 ay sinabi na magpakilala na sila sa isa't isa dahil maaari daw na maging member sila ng forum. Habang iniisip ni Black Dragon na kaya niyang tapusin ang player na ito sa isang suntok lamang. Nag-hello naman siya dito, kaya naman nag-hello din si Mr. Clam sa kanya. Si Black Dragon ay nagtataka kung bakit walang ibang customer dito at wala ding mga part-time job worker sa lugar na ito. Si 30 naman ay sinabi na normal lang daw ito dahil sa medyo malayo daw ang lugar. Ito din daw ang dahilan kung bakit dito daw nila gaganapin ang interview. Si Black Dragon ay tinanong kung nasaan naman daw kaya ang boss ng lugar na ito. Sinabi naman ni 30 na nasa kusina ito at nagluluto ng pagkain dahil kahit isang cafe daw ito ay nagsiserve din daw sila ng mga pagkain dito. Habang may pulang mansa pa sa mukha ni Black Dragon, sinabi naman nito na naiintindihan niya na daw ang sinasabi ni 30. Napansin din ni Black Dragon na wala daw mga security camera sa lugar, kaya naman kung papatayin niya daw ang dalawang player na ito at biglang umalis ay wala daw magiging ebidensya. Naisip niya din na kulang daw sa kanya ang 2 kills lamang, kaya naman kailangan niya daw ang makasali sa forum na ito. Tinanong ni Black Dragon na kung bakit hindi pa nila umpisahan ang interview. Sinabi naman ni 30 na may isa pa silang hinihintay na interviewee. Mag-uumpisa na daw sila kapag dumating na daw ang taong ito. Napagtanto ni Black Dragon na 3 player daw pala ang i-interviewin nila. Habang sinasabi na naghahabol siya sa kanyang schedule, bigla niya namang napansin na dumating na ang huling interviewee. Matapos makapasok nito, agad namang tinanong ni 30 kung isa daw ba itong aplikante, na agad naman nitong sinang-ayunan. Tinanong din ni 30 kung ano nga daw ba ang kanyang nickname. Si 30 naman ay mukhang naging baklang na in love matapos sabihin ng taong dumating na siya daw si Blacksite. Ang eksena ay nalipat ilang araw bago maganap ang interview. Ang mga taong ito ay nagkakaroon ng online meeting. Ang lalaking nasa malaking screen ay ang presidente ng PUF. Ang babaeng may pink na background naman ay si Miss Yamti. Habang ang presidente naman ay binabati pa ang iba pang nasa meeting. Sinabi ng presidente na andito na daw ang lahat maliban lang daw kay Jam. Matapos tawagin ang pangalan ni Mr. Lostiak, agad naman itong nagsalita. Tinanong din ng presidente kung ilan nga daw ba ang sumali sa kanilang forum ngayong linggo. Sinabi naman ni Lostiak na mahigit 2,000 ang bilang ng sumali. Sinabi din nito na habang kumukonti ang mga player, patuloy naman daw dumadami ang sumasali sa kanilang forum. Mukhang naging malaking epekto din daw ang paglabas ng kanilang forum sa news reports. Tinanong ng presidente kung sino nga daw ba ang naglabas ng article mula sa balita. Si Miss Yamti naman ay nagtaas ng kamay at sinabing siya ang may kinalaman dito. Kaya naman mula sa background ay sinabi ng presidente na hindi niya daw akalain na may koneksyon daw pala si Miss Yamti sa news industry. Sinabi din ni Yamti na kumaibigan daw siya ng nasa news industry para sa mga ganitong klaseng dahilan. Ang presidente ay sinabi na magaling daw talaga ang ginagawa ni Miss Yamti bilang isa sa mga naunang member ng kanilang grupo. Ang presidente ay muling tinanong si Lostiak kung ilan nga daw ba ang matitira kung aalisin daw nito ang mga salingpusa sa 2,000 sumali. Matapos daw tanggalin ni Lostiak ang mga player na wala pang class at hindi pa umabot ng level 10, nasa 1,200 daw ang lahat ng mga ito. Tinanong din ng presidente kung ilan nga daw ba ang sa tingin ni Lostiak ang mga maasahan sa mga ito. Matapos galawin ang kanyang salamin na parang isang nerd, sinabi naman ni Lostiak na kailangan daw nilang bantayan ang player na si Black Dragon na nasa region SKS 45-5. Kahit na isa daw itong level 10 na player lamang, naging rank 3 daw ito sa kanyang region. Ang presidente naman ay napansin na mababa ang level nito. Kaya naman sinabi niya na malamang dahil daw ito sa kanyang rune, kaya ito naging rank 3 sa kanyang region. Si Lostiak naman ay sinabi na kung tama ang kanilang hinala, malamang pwede daw nila itong ilagay sa executive position. Tinanong ng presidente kung may iba pa daw ba, kaya naman sinabi ni Lostiak na si Mr. Tini Clam daw ay isa din sa kailangan nilang bantayan. Nasa gitna din daw ito ng isang pagiging rank 4 at rank 10. Sinabi din ni Lostiak na may 50 players pa daw sila na kailangang bantayan. Kaya naman ang presidente ay natuwa dahil hindi niya daw inaasahan ito. Sinabi niya din na wala daw silang sapat na oras para ma-recruit daw ang lahat ng players na ito. Ang presidente ay tinanong si Mr. 30, ngunit napansin agad ng presidente na inaantok ito. Sinabi din ng presidente na umaga pa lang pero inaantok na daw agad ito. Matapos madismaya sa pinapakita ni 30, sinabi naman ng presidente na papalitan na daw ito ng ibang high-ranking candidates kapag hindi daw nito na-interview ang 50 interviewee
at ma-recruit ang mga ito. Matapos mapagsabihan ng presidente, sinabi naman ni 30 na siya na daw ang bahala sa mga interview. Muling tinanong ng presidente si Lostyak kung may senyales nga daw ba na kinontak na sila ni Blacksite. Sinabi naman ni Lostyak na agad niya itong ire-report sa presidente kung sakaling kontakin daw sila ni Blacksite. Naniniwala daw ang presidente na gagawin nga daw talaga ito ni Lostyak. Sinabi din nito na kapag sumali daw si Blacksite sa kanilang forum ay agad daw nitong bibigyan ng executive position si Blacksite. Mula sa background ang presidente ay sinabihan din si Yamti na gumawa pa daw ng mga article upang mapaabot daw ang kanilang forum kay Blacksite. Sinabi naman ni Yamti na wala daw problema hanggat may sapat daw na pera. Ang presidente naman ay sinabi na wala daw problema sa pera hanggat nakikita niya daw na nagtatrabaho sila ng mabuti. Si Yamti naman ay nag-finger heart at sinabi na napaka-generous daw talaga ng presidente. Sinabi ng presidente na tapusin na nila ang usapan tungkol sa mga bagong aplikante at magpatuloy na sa iba pang usapin. Ang isang member naman ay biglang nagulat sa kanyang nakita sa kanyang cellphone at sinabing may bagong player daw ang nag-registered sa kanilang forum. Matapos tanungin kung sino ang taong ito, sinabi naman ng isang member na ang pangalan daw nito ay Blacksite, na ikinagulat naman ng lahat na nasa meeting. Ang eksena ay nalipat kay 30 na welcome sa lugar, at tinanong kung kamusta daw ang biyahe ni Blacksite papunta dito sa lugar. Sinabi ni Blacksite na hindi komportable ang kanyang biyahe papunta dito, kaya naman si 30 ay humingi ng pasensya, dahil sa layo daw ng lugar na ito. Ang lugar na ito lang din daw ang alam nilang lugar para isagawa ang meeting na ito. Habang sinasabi kung gaano daw kagwapo si Blacksite, inaya niya naman itong maupo kasama ang iba. Si 30 ay pinakilala na ang dalawa kay Blacksite. Si Black Dragon ay nainis matapos makita si Blacksite. Habang si Mr. Tiniklam naman ay magalang na nag-hello kay Blacksite. Ang mukhang mayabang na lalaking ito ay nagpakilala bilang si Blacksite. Ang tunay na Blacksite naman na si Minryu ay nagpakilala din bilang si Tiniklam, habang iniisip na kung sino naman daw kaya ang komedyanteng impostor ang nasa kanyang harapan. Si Black Dragon ay iniisip na si Blacksite daw ang pumatay sa kanya noong nakaraang quest. Kaya naman iniisip niya na gusto niyang tanungin si Blacksite kung bakit daw niya ito ginawa sa kanya. Napansin ni 30 na malalim ang iniisip ni Black Dragon, kaya naman tinanong niya ito kung hindi daw ba ito magpapakilala kay Blacksite. Agad naman itong nagpakilala matapos siyang mapansin ni 30. Ang nagkukunwaring Blacksite ay nakatingin lang kay Black Dragon at walang sinabi. Si Black Dragon naman ay naiinis at iniisip kung hindi daw ba naalala ni Blacksite ang kanyang nickname matapos siya nitong patayin ng 5 beses. Si Minryu naman ay iniisip na hindi naman daw siya arogante, katulad ng ginagawa ngayon ng Blacksite na nasa kanyang harapan. Iniisip din ni Minryu na nagkukunwari lang din daw siya sa kanyang katauhan, ngunit ang Blacksite daw ngayon sa kanyang harapan ang totoong scammer. Ang totoong nickname daw nito ay Kukurupingpong. Ang totoong hanap buhay din daw nito ay isa siyang profesional na scammer, dahil halos lahat na daw ng pang-scam ay nagawa niya na para kumita ng pera. Matapos daw nito makuha ang runestone sa nakaraang buhay ni Minryu, naging kilala daw ito at mas lalong lumala ang kanyang pang-scam sa iba gamit ang clone rune. Si Minryu ay iniisip na nasusunod daw ang lahat sa kanyang plano, dahil gagamitin niya daw si Kukurupingpong para makuha daw ang clone rune. Si 30 ay sinabi na kailangan niya na daw ngayon ang i-check ang basic information na ibinigay nila sa kanya. At sinabing mag-uumpisa daw siya kay Tiniklam. Ang ating bida ay nagpakilala bilang Kim Seong-yun. Wala din daw siyang trabaho sa ngayon dahil kakagraduate niya lang daw. Tinanong ni 30 kung totoo nga daw bang level 13 na assassin si Tiniklam at kung naging top 4 nga daw ba ito sa kanyang region noong nakaraan. Ang ating bida naman ay sinabi na totoo ang mga ito. Ang ating bida ay iniisip na hindi totoo ang kanyang mga sinabi, at ang tanging totoo lamang daw ay ang kanyang nickname. Ang ating bida ay kinokopya daw ang nickname ng ibang player, dahil para daw makuha niya ang clone rune, kailangan niya daw gawin ang bagay na ito. Sinabi din ng ating bida na nakuha daw noon ng nagkukunwaring Blacksite ang clone rune, dahil sa panggagaya ng ibang tao at pagpatay daw nito sa nasabing lugar kung nasaan ang clone rune. Si 30 ay sinunod na tinanong si Black Dragon. Sinabi naman nito na ang totoong pangalan niya daw ay Shimyong Tech, isang 15 years old at isa din daw high school student. Habang sinasabi na si Black Dragon ang pinakabata sa interviewee, iniisip naman ni 30 na isang walang silbi lang daw si Black Dragon dahil sa taba at bata daw nito. Ang ating bida ay nakakabasa ng isipan,
Kaya naman iniisip niya na kung alam lang daw ni 30 na pinatay ni Black Dragon ang mga kaklase nito ng walang awa, sigurado na magbabago daw ang paningin nito kay Black Dragon. Tinanong ni 30 kung totoo nga daw ba na isa siyang level 10 na nagawang maging rank 3 sa kanyang region. Si Shim naman ay tinanong kung sa tingin daw ba ni 30 ay nagsisinungaling siya. Si 30 naman ay agad sinabi na gusto niya lang kumpirmahin ang impormasyon at hindi niya din daw sinasadya na ma-offend si Black Dragon. Ang sumunod na tinanong ay ang nagkukunwaring Black Site. Kaya naman sinabi niya na ang tunay niyang pangalan ay Kim In-hong, 20 years old, isa din daw siyang fund manager. Sinabi niya din ang kanyang mga nagawa sa laro, at sinabi na siya daw ang pinakamalakas na player. Tinanong niya din kung may kailangan pa daw ba siyang patunayan para malaman kung totoo ang kanyang mga sinasabi. Si 30 ay sinabi naman na ayos na daw ang lahat, at sinabing tapos na daw ang confirmation sa kanilang pagkakakilanlan. Ang ating bida ay iniisip na makapal daw ang mukha ng nagkukunwaring Black Site para sabihin nito na isa siyang fund manager, dahil ang totoo daw ay isa lamang daw itong scammer. Si 30 ay sinabi na uumpisahan na nila ang tunay na interview. Ang tanong daw ay kung ano ang dahilan nila kung bakit sila sumali sa PUF. Ang ating bida ay ang unang tinanong, kaya naman sinabi niyang masyado ng delikado ang mundo, kaya naman sinabi niyang mas maganda daw kung magtutulungan ang mga players. Ang sinunod na tinanong ay si Black Dragon, iniisip niya naman na hindi niya pwedeng sabihin na lang na ang dahilan niya daw ay makapatay ng maraming players. Si Black Dragon ay nagkukunwaring natatakot, at sinabi na pareho daw sila ng sagot ng ating bida. Si 30 ay sinunod na tinanong ang nagkukunwaring Black Site, at sinabi na nakita niya lang daw ito sa kung saan, at sinubukang sumali dahil mukhang masaya daw ang sumali dito. Habang kumakain ang ating bida, iniisip naman nito na kahit ano daw ang gawin at sabihin ng nagkukunwaring Black Site, ay makakatanggap daw ito ng special treatment mula sa grupo. Si 30 ay sinabi na sapat na daw ang kanyang mga nalaman sa kanila, kaya naman oras na daw para sa kanilang huling test. Habang nakangiti sinabi naman ni 30 na kailangan daw nila ang pumatay para makapasa sa interview na ito. Ang ating bida ay nagkukunwaring walang alam, at tinanong kung bakit naman daw nila kailangang pumatay. Si 30 naman ay sinabi na mukhang hindi daw naiintindihan ni Tiniklam ang pagsubok na ito, kaya naman ipapaliwanag niya daw ito. Sinabi niya na alam na daw siguro ng tatlo na pinagbabawalan na daw sila ng gobyerno na gawin ang maraming bagay, at dahil daw ito sa natatakot ang mga ito sa kanilang kapangyarihan. Sinabi din ni 30 na sa hinaharap daw ay ang mga players na daw ang mamumuno sa mundo, kaya naman kapag nagsama-sama daw sila ay mas mapapabilis daw ang proseso ng kanilang pamumuno sa mundong ito. Sinabi ni 30 na hindi daw sila kayang limitahan ng mga batas, kaya naman lalabanan daw nila ang gobyerno at ipapakita na hindi sila kayang pigilan ng kanilang mga batas. Habang nagkukunwaring kinikilabutan ang ating bida, sinabi naman ni 30 na ang pagpatay daw nila ay ang magpapakita ng lakas nilang mga players laban sa gobyerno. Ang dalawa naman ay seryoso din na nakikinig sa mga sinasabi ni 30. Muling tinanong ni 30 na kung naintindihan na daw ba ni Tiniklam ang kanyang mga sinabi, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Si 30 ay sinabi na kung ayaw na daw nila magpatuloy ay pwede na daw silang umalis sa lugar na ito, ngunit sa oras daw na umalis sila, ay hindi na daw sila makakatanggap ng tulong mula sa kanilang grupo kahit kailan. Ang ating bida ay iniisip na pressure daw ng grupo ang mga sumasali, para mapasali daw ang mga player sa kanilang grupo. Ang dalawa ay tahimik lang katulad ng ating bida. Kaya naman si 30 ay masaya dahil mukhang wala daw ang gustong ikansela ang kanilang pagsali sa grupo. Habang sinasabi ni Black Dragon na wala naman daw silang papatayin sa lugar na ito, sinabi din naman ni 30 na huwag nang mag-alala si Black Dragon dahil sa sitwasyon na ito ay may nakahanda na daw para patayin nila. Si 30 ay tumayo na at sinabing oras na daw para umalis sila. Ang boss naman ng lugar ay napansin na aalis na ang grupo, kaya naman sinabi niyang manatili na daw muna sila kung gusto nila. Dahil may natitira pa naman daw na oras sa kanilang booking. Si 30 naman ay sinabi na may pupuntahan pa daw silang ibang lugar, kaya naman tinanong niya ang babaeng boss na kung saan daw muna ang comfort room, dahil pupunta na daw muna siya dito bago sila umalis. Matapos ituro ang direksyon papuntang comfort room, sinabi naman ni 30 na may isang request na lang daw siya. Matapos tanungin ang request, sinabi naman ni 30 na kung pwede daw bang ihanda nito ang sasakyan niya na nasa labas. Ang babaeng boss naman ay sinabing walang problema at agad niya na daw itong gagawin. Ang babaeng boss ay handa ng paandarin ang sasakyan para painitin ang makina nito, ngunit bigla namang may kamay na lumitaw sa kanyang likod at ito ay bigla siyang sinakal.
Ang babaeng boss ay paunti-unting nahihirapan makahinga hanggang sa nawalan na ito ng malay dahil sa kagagawa ni 30. Si Minryu at si Black Dragon naman ay nagulat dahil sa ginawa ni 30 at sila ay nagtaka kung ang boss nga daw ba ng lugar ang kanilang target. Si 30 naman ay sinabi na sumakay na daw ang tatlo at bilisan na nila. Ilang sandali pa sa biyahe, ang sasakyan ay huminto na. Ang grupo ay pumunta sa panibagong lugar at pumasok sa isang gusali. Matapos ilapag ni 30 ang babaeng boss, tinanong niya din na kung sino daw ang unang gustong gumawa ng pagpatay. Tinanong ni 30 na kung gusto daw bang mauna ng nagkukunwaring si Black Site, na agad niya namang sinang-ayuna. Mula sa background sinabi ng ating bida na maghintay lang daw sila. Nagtaka si 30 kung anong sasabihin ni Tiniklam, kaya naman sinabi nito na kung pwede daw ba na siya na lang ang gumawa ng pagpatay. Si 30 ay nagulat daw ni Tiniklam dahil akala daw nito kanina na isang duwag lang daw si Tiniklam. Si 30 ay tinanong ang nagkukunwaring Black Site kung ayos lang daw ba sa kanya na paunahin na muna si Tiniklam. Matapos malagpasan ang isa't isa sinabihan naman ng impostor ng good luck si Minryu. Ang ating bida ay nagpasalamat sa mapagkunwari Black Site dahil daw sa ibinigay nitong clone rune. Matapos marinig ang sinasabi ng ating bida, agad namang hinawakan ni Minryu ang mukha nito at biglang binali ang lieg ng nagkukunwaring Black Site.